Okay, pag-usapan natin ang isa sa pinakamabigat at pinakamadilim na kabanata sa buong kasaysayan. Isang gabi na puno ng anino, puno ng pagtataksil. Ito ang Luke chapter 22, ang gabi kung kailan ang pag-asa mismo ay tila isinuko na. Yan, mula mismo sa bibig ni Jesus. Yan ang tema ng gabing to. Hindi to basta ordinaryong gabi lang. Ito yung oras kung saan ang inggit, ang kasakiman, at ang takot, lahat yan nagtipon-tipon para subukang patayin ng liwanag. Alam mo yung feeling na yon? Yung isang gabi lang pero parang doon gumuho ang lahat. Puno ng anxiety, yung takot na hindi mo maipaliwanag, at yung pakiramdam na grabe nag-iisa ka pala. Yung mga taong akala mo kakampi mo, sila pa yung biglang tatalikod. Nakaka-relate, di ba? Kasi yung kwento ng gabing ito, sumasalamin to sa mga ganoong moment sa buhay natin. Okay, unang bahagi, ang paghahanda. Alam mo, habang parang payapa ang lahat sa labas, sa mga anino, may nabubuo ng isang masamang plano. At ang pinakamatinding panganib, hindi siya nanggagaling sa mga kaaway sa malayo, kundi sa isang taong nasa loob mismo ng circle of trust ni Jesus. So ang setting, malapit na yung pista ng Pasko. Ito yung celebration ng kalayaan ng Israel mula sa pagkaalipin. Ang laking irony, no? Kasi habang lahat naghahanda para sa freedom, sa likod na mga eksena, yung mga mismong religious leaders, yung mga dapat nagtuturo ng tama, sila yung udak ng isang masamang plano. At ang pinakamasakit, may budget sila para sa traidor. At yung traidor na yun, kasama ni Jesus, kumakain kasalo niya, si Judas. Grabe, yung tiwala ipinagpalit lang sa pera. Grabe ang bigat ng eksenang to. I-imagine mo, habang naghahapunan kayo, kalmado lang, pero alam na alam ni Jesus na yung katabi niya, yung kasalo niya sa tinapay, yun yung magiging dahilan ng kamatayan niya. Sobrang sakit, di ba? Ang pagtataksil. Mas matindi ang tama kapag galing sa taong pinakamalapit sa'yo. Pero sa gitna ng lahat ng kadiliman na yan, sa gitna ng pagtataksil, may isang liwanag na hinding-hindi mapapatay. Hindi to pa mamaalam ha? Dito sa huling hapunan, itinatag ni Jesus ang isang pangako, isang tipan na mananatili at hindi mababali, kahit kailan. Dito, kitang-kita yung malaking-malaking pagkakaiba. Si Jesus, ang focus niya, yung misyon niya, isakripisyo ang sarili para sa kaligtasan ng lahat. Pero yung mga disipulo niya, ayun, nagtatalo pa rin kung sino ba sa kanila yung pinakasikat, yung greatest of all time sa grupo. Ang tao natin, no? Minsan, kahit gaano kahalaga ang nangyayari sa paligid, ang iniisip pa rin natin yung sarili nating ambisyon. At ito yung napaka-radical na turo ni Jesus. Sabi niya, gusto niyong maging dakila? Matuto kayong maglingkod. Unahin niyo yung kapakanan ng iba, lalo na yung mga taong walang boses, yung mga laging naiiwan, yung mga nasa lalayan. Sobrang bigat na challenge to laban sa hustle culture natin ngayon. Okay, ikatlong bahagi, ang sukdulan. Dito na natin mararamdaman yung totoong bigat ng gabing ito. Dito natin masasaksian ang paghihirap ni Jesus, hindi bilang Diyos, kundi bilang isang tao at yung kaguluhan ng pagdakip sa Kanya. Para sa akin, ito ang isa sa pinakatotoo at pinaka-honest na dasal sa buong Biblia. Para sa henerasyon nating pagod na sa anxiety at pressure, ito yung modelo. Pinapakita ni Jesus na okay lang aminin sa Diyos na natatakot ka at nahihirapan. Pero sa huli, ang pinakamahalaga ay ang pagsuko, yung pagsunod sa kalooban niya. At sa sandaling pinakakailangan niya ng kasama, ng karamay, anong nakita niya? Yung mga kaibigan niya, tulog. Pero basahin natin yung dahilan. Pagod dahil sa kalungkutan. Grabe. Minsan, yung sobrang bigat ng problema, nakakapagod talaga, nakaka-drain, sobrang nakaka-relate tayo rito. May mga pagkakataon na gusto nating tumulong, pero pagod na tayo. Isang halik. Isang simpleng halik. Yung simbolo sana ng pagmamahal, ng pagkakaibigan, ginamit bilang sandata ng pagtataksil. Sa isang simpleng tanong lang ni Jesus, parang sinampal niya si Judas ng katotohanan at ng sakit na idinulot ng ginawa niya. At ngayon, ikaapat na bahagi, ang pagkakamali. Pag-usapan natin si Pedro. Kasi iba ang kwento niya kay Judas eh. Kung si Judas nagtaksil dahil sa pera, si Pedro nabigo dahil sa takot. Hindi ito kwento ng isang duwag. Kwento ito ng isang matapang na kaibigan na bumigay sa pressure. Actually, kwento natin to kapag nadaig na tayo ng takot. Ang bilis, sunod-sunod, sa bawat pagtanggi, lalong lumalayo si Pedro dun sa pangako niyang
handa akong mamatay para sa'yo. Sa ilalim ng pressure, yung tapang niya biglang nawala na parang bula. Minsan, ganyan tayo kabilis bumigay kapag takot na yung kumokontrol sa atin. At dito, ito yung moment na tumigil yung mundo. Walang sinabi si Jesus, walang sigaw, walang sumbat, tumingin lang siya, diretso kay Pedro. At sa isang tingin na yon, alam mo yun, doon gumuho ang lahat para kay Pedro. Nakita niya sa mga mata ni Jesus yung lahat-lahat, yung pangakong sinira niya, yung sakit na naidulot niya, at siguro yung awa na hindi niya ine-expect na makikita niya. Yung bigat ng pagkakamali niya, dinurog siya. Yung iyak na to, hindi to basta iyak lang. Ito yung iyak ng isang taong alam niyang binigo niya ang pinakamahalagang tao sa buhay niya. Isang paalala sa atin ng sakit na dulot ng sarili nating mga kabiguan. Okay? Huling bahagi, ang tunay na hari. At dito, sa gitna ng pagtataksil, ng pagkabigo at ng sakit, dito natin makikita ang tunay na kapangyarihan. Dahil sa kabila ng lahat, si Jesus pa rin ang may kontrol ng kwentong to. Sa tingin ng mundo, tapos na. Game over. Nasa kamay na siya ng mga kaaway. Niya pinagtatawanan, sinasaktan, mukhang wala ng kalaban-laban. Para sa kanila, ito na yung katapusan niya. At yan ang tanong na kailangan nating sagutin. Sa lahat ng nangyayari, sa lahat ng ginagawa sa kanya, parang wala siyang magawa. Mukha siyang talunan. Pero, biktima nga lang ba talaga siya? At heto ang sagot niya. Habang nakagapos ang mga kamay niya, yung mga salita niya, salita ng isang hari na paupo pa lang sa trono niya. Habang lahat sila nakatingin sa tila pagbagsak niya, mitalang moro na si Jesus, nakatingin na sa kanyang tagumpay. At dito nagkakaroon ng saysay ang lahat. Lahat ng pagtataksil, lahat ng takot, lahat ng sakit. Lahat pala yan may purpose. Ang pagdurusan niya ay hindi isang aksidente o pagkatalo. Ito pala yung mismong paraan para sa kaligtasan nating lahat. Alam mo, ang kwento ng gabing yon, hindi lang yan tungkol sa nakaraan. Isa yang imbitasyon para sa'yo, ngayon. Sadyang pinasok ni Jesus ang pinakamadilim na gabi para sa'yo. Kaya ang tanong na iiwan ko sa'yo, sa gitna ng sarili mong kadiliman ngayon, papapasukin mo ba siya?